Okay mga guys, ito rin toilet natin gagawin. Ang lakas na po ng leak niya. Kung mapapansin nyo po, ayan. Ayan ho, no? Patayin muna natin. Okay, tingnan natin. Okay, ito na ho, ayan. Tingnan natin yung loob. Talagang lumang-luma na po yung ating toilet. Old na talaga, oh. Hindi na talaga niya na i-close. Possible, no, na talagang natunaw na yung kanyang mga rubber. Yan, check natin yung flapper, wala na rin. Malambot na rin, no. Tapos tignan nyo, itim na rin yung nilalabas niya na tubig. Ibig sabihin yung rubber to, possible. Pero i-check natin, tingnan natin. Yan, buksan po natin. Yan, unti-unti natin tanggalin, no. I-trace natin yung problema. Yan, tanggalan natin yung floater. Tapos ito. Kung titingnan talaga natin, talagang tunaw na yung kanyang mga rubber. It means overuse na. At ang pinakamabisang gawin dito, tanggalin na natin. So wala na talaga. Alisin muna natin ito. Yan. Okay. Tapos tanggalin na natin. Nakabulgasil na po siya. Possible na pinix na para po hindi tumagas. Pero ang gagawin natin, silsilin natin, lagariin natin ang bakal. Tapos hanggang sa makuha na natin yung kanyang tube. Tanggalin natin. Yan, silsilin natin, linisin natin para yung ilalagay natin bago na. Yan. Okay ho. Yan. Medyo lihayin natin ng konti. At ito yung ating nalinis na. Tapos ito po, no, set yung ating binili. Ayan. Yung ating overflow tube, hindi ko na ginalaw kasi okay pa naman siya. Okay pa naman po, pwede pang gamitin. Yung ilalagay lang natin yung mga talagang may problema. Yan, ilagay na natin yung ating tube flush, yung valve, ating floater. Yan, madali lang pong gawin ito. Kumbaga parang plug and play lang din siya. Yan, okay. Tapos sa baba, ipitan natin. Nilagyan ko ng tape no, kasi medyo maluwang na yung kanyang thread. Yan. Okay na. So, ganito lang po kadaling gumawa ng ating flasher, no? Yan. Okay. Medyo tatansya-tansyahin natin kung saan talaga pwedeng mag-close yung ating floater. Yan. Okay na ho. Yan. Yan. Ayos na po lahat. Yan, okay na po. Dito na po tatapusin natin ang ating video. Maraming salamat po.